ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Lunes nga edisyon kita, Hulyo 20, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, nga kabiyanan ang Police Regional Office 6 nagapalabot sang simpatyano sa natabo sining police officer nga natiruhan kaagabi ini siya mga kabyanan matapos nga nag-pacify lang ini siya sa isa ka gamu sa isa ka KTV bar. Natiruhan gid ini siya mga kabyanan nga nagresulta sa iya kamatayon. Samtang dugang paginaton nga balita, may update man sa sining pagpalagyo sang preso na nagapaydalom sa medical examination sa Rural Health Unit. Preso ini siya sa Uton Municipal Police Station, nagpalagyo sang nagligad ini siya nga semana. Nakapalagyo ang suspect, nagpamuhin ini mga kabyanan, nagbalibad. Wow, nangita gid sang paagi, nakaginsaka ito ang bintana sa ibabaw sang CR. Kag muna ang pagpalagyo niya mga kabyanan, galing na madasig man siya nga nadakpan no sang Uton Municipal Police Station. So patpaton naton ina no diri sa aton nga pagpangalagan. Antes na iga-check tanay ang latest update sa lakat sang panahon nga igadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Pilipinas Weather. Makaupunta sa piyak nga linya Pag-asa Weather Forecaster Leonor Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Lunes, July 20, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western sections of Luzon kag Visayas. Diri naman sa western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panag-uob, tugas ang southwest monsoon. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south, nga magadala sa makanay tugtog makasarang nga pagbalod sang aton kadagatan.
forecast temperature natin generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng alas 5:36 kagi ng aga kung magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madam agad nga. Salamat. Maraming salamat pag-asa weather forecaster Leonor Silvestre. Sumito mga gabi ng latest update sa lakat sang panahon ni gadulong sa aton, nga gindulong sa aton sa pag-asa Iloilo. 14 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Ipabati natin sa inyo no ining pila ka mga pagpahayag ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, may kantanan sining natabo no sa police officer sa Banwa sang Pontevedra Capiz nga natirohan patay. Nati nagtambag lang gani ito na amo ni balang na-notice ko gid no ang mga naga-pacify. Amo pa ni pala ang matiruhan, madisgrasya pa sa ulihi. Pero ti ang ilab lang ang intensyon balaya parang pakalmahon ng sitwasyon, sila pa yung matamaan, no? So, may isagit sina nga nadumduman ko taga dito sa amon, sa barangay namon sa Bakawan. Nagtambag lang gani, pero sa ulihi, siya pang natiruhan. Kag siya pang napatay. So, nga leksyon sa aton. So ipabati naton sa inyo no pagpahayag ni Brigadier General Randolph T. Tuanyo. At kaagad po, the same time, halos mag-alas na sa madaling araw, binigyan po natin ng instruction yung ating CRS at yung ating R7 para mag-conduct ng investigation. Kaya na po immediately after ng flag racing, nag-conduct na po sila ng Zoom investigation meeting para doon sa patulay. Ang nakita po natin dyan, lumalabas po base na rin sa pahayag ma'am nung mismong may-ari noong establishment. Sinabi niya po na inimbitahan niya yung isang police corporal na mag-early dinner. Ito po ay 4:30 ng hapon. Kaya mapapansin po natin doon sa report po nila, 4:30 ng hapon, isinama ng police corporal yung isang PSSG at yung pong opisyal na nasawi po. At doon, sabi, di umano, nung may-ari ng establishment, na pinag-uusapan nila is about peace and order. Ngunit umabot po sila na hanggang gabi. At makikita po natin doon sa mga ebidensya na nakala po natin, na nung may nakakagulo na sa likuran po nila, na 3 individual o customer, doon po tumayo yung grupo ng nasabing opisyal at yung 2 sarhento, para po sana supposedly ipacify. Ngunit bago po nila mapacify, is bigla po nagbunot ng baril yung pong suspect na nahuli at binaril at tinamaan po sa kaliwang dibdib yung pong ating opisyal po. Yun po yung initial na investigation na natanggap po natin. Thank you, ma'am. Miss March? Sir RD, good morning. Sir, so you mean na hindi pala rumesponde yung police pagtawag na may gulo, kundi dahil nandun na sila bago pa nangyari yung incident? Tama po yun. Kaya po mapapansin po natin doon sa spot report natin, inilagay po natin yung word na reportedly responding po sa insidente. While technically, pumapasok pa rin siya sa pag-responde sapagkat nung may nakakagulo dun sa likuran po nila, is yun po ang ginawa nila. Nag-responde sila para i-pacify. Pero base po dun sa report mismo nung may-ari ng establishment, na pinag-uusapan nila yung about peace and order po doon sa nasabing lugar. Kaya 4:30 ng hapon, nandun na po sila sa lugar talaga. Pero hindi nila area yun, sir. Like, naimbitahan lang sila doon for dinner and to talk about peace and order. Tama po yun, sapagkat yung pong ating opisyal na nasawi ay membro ng mobile force po. Naka-duty ba Mobile sila, company. sir, that time? Ay, hindi po. Sila po ay off-duty po. Nag-inom ba sila, sir? Yan po, kasama sa mga iniimbestigahan po natin kung sila po ay nag-inom. Sapagkat ang report lamang po na ibinigay nung ating may-ari ng establishment ay nag-invite po siya ng dinner. Pero alam po ninyo, lahat naman po yan lalabas sa investigasyon sapagkat nakasecure na rin po tayo ng mga CCTV footages. Pinuntahan na rin po ng provincial director po natin yung area po na pinangyarihan. Oo, at least to clarify, sir, kasi akala namin rumesponde yung police bago siya nabaril. Doon na pala siya sa area.
Tama po yan Nung kasi po nangyari. doon sa sinabi nga po natin ma'am na reportedly responded, ito yung sa konteksto na alam natin na kapag may nangyaring gulo at tinawagan po sila. Pero pa ang ginawa po nila, responded dahil nandun na po sila sa area po. Klaruhin ko lang, sir, hindi sila involved sa heated argument prior ng away doon, sir? O baka involved sila doon sa away sa likod? Ang initial investigation po natin, makikita rin po sa CCTV later on pag nakita nyo po, na talaga sila nung nagkakagulo, yung pong isang empleyado ng establishment, nilapitan po yung mga grupo ng polis natin at sinabi na, sir, pakicheck nyo po yung mga individual dahil nakikita po namin na mukhang armado po sila. Mukhang armado, pero during that time, hindi pa muna nagkakagulo. Ang nakakagulo po, base po doon sa mismong statement ng may-ari ng establishment, yung mismong grupo ng mga suspects po natin, ang sila mismo at nagtatalo-talo. So nag-aaway sila and nag-report yung isang personnel sa police na i-check kasi parang may armas. Tama po yun. Okay. Okay, thank you, ma'am. Any questions related to the topic? Yes, Miss Jen. Sir, for clarification, nang the Yes, place is a restaurant, is it a bar? Is it, ano? Ang category niya po isang KTV bar po. Okay. For ano lang, sir, allowed ba yung mga pulis natin na pumunta? Lilinawin po natin. Kaya nga po dahil po doon sa konteksto na sila po ay nandoon, either for dinner or for official po na kanilang sinasabi po nila, ang lahat po ng miyembro ng Philippine National Police ay ipinagbabawal sa mga ganong uri ng places po. Okay. So, anong kinalaman, sir, ng, I mean, like they were invited for an early dinner, tapos nag-usap ng peace and order. May kinalaman ba sa peace and order yung the one who invited them? May inire-report po na di umano nga, katulad ng mga armado na pumupunta sa kanyang establishment. Kaya nga po, ngayon, nirekomenda po ng ating chief ng CRS at ng ating pong ng DRDO, yung administrative relief ng kanila pong chief of police ng Ponteverde dahil po for failure, Pontevedra, for failure po to conduct upland bakal doon po. Sapagkat sinasabi nga po natin, bagamat lehitimo yung pinag-uusapan ma'am nila na about sa peace and order, dapat po ang nakipag-usap po dito ay yung local na police stations po. Recommended, sir, will you approve it? Ito po ay nasa discretion na po ng ating pong provincial director. Ang sinasabi lang po natin dito ay ginaguide lang po natin yung ating provincial director. Dahil po sa issue po ng Executive Order 226 o yung pong command responsibility. Thank you, sir. Any other questions? Yes, ma'am. Oo. May we know, RD, baka nasabi po ng owner ng establishment mismo kung bakit imbis na sa local police sila nag-report, bakit iba yung in-invite nila for security reason? Base ma'am, doon sa kanyang statements, kaibigan niya po yung police corporal po. Ano yung, aside sa pagiging may-ari ng KTV, sir, anong work nito, sir? Like, ano siya, asset or like kaibigan or related sa PNP? Kaibigan lang po ng isang police corporal. Pero nakita rin po, base doon sa report, kung makapansin nyo, yung pong tatlong member ng PNP po natin, wala po sila mismo sa loob ng establishment. Yung pong kanilang kinakainan is nasa baba po, nasa ilalim po siya. Hindi talaga sa main, hindi po sa main establishment floor. Pero nung umabot po ng gabi, sila po ay umakyat po doon. Kaya nung may nagkakagulo sa likodan nila, humingi ng tulong isang empleyado at sinabi po na nagkakagulo sila, tila may mga firearms po sila. Oh, sir, ano yung strict reminder natin sa PNP considering na may mga brutal incidents na nangyayari, especially yung mga police na pupunta sa mga KTV bars. Like, before, may pumunta sa KTV bar kasi birthday ng hepe, tapos binaril niya yung babae, binaril niya yung tatlong kasama dahil sa inuman at KTV. Kahit pinagbabawal, sir, yung iba, sir, bumabalik pa rin. Po, pero makapansin po natin, bagamat yan po ay nangyari sa NIR, una po, nakikiramay po ang Philippine National Police Pro 6 una sa pamilya po ng nasawi nating kasama. Sinasabi nga po, for the longest time, wala na po halos tayo nakikita ng mga polis natin na pupunta sa mga establishments. Kaya nga, tinatawag natin dito, habang kayo nasa serbisyo, on duty ka man, off duty ka man, yung discretion po kasi is napakahalaga pagdating po sa pagtupad ng inyong tungkulin. Klaruhin ko lang po, RD, yung owner po ba ng establishment nakapag-report na po ba previously sa local police natin na possible may mga presence ng armadong grupo na pumapasok sa lugar?
Wala pa po siyang sinabi tungkol dyan sa local police stations. Pero yan ma'am, yung kasama sa alamin po natin sapagkat nag-take over na po yung ating po R7 sa investigation. Thank you, RD. Thank you, ma'am. Ralph? Hindi po maipagkakaila na maraming kaibigan yung mga polis natin dito, sir. Ano na yung direktiba natin na didiretso sa doon sa kaibigan niya, hindi sa didiretso sa local police na humingi ng tulong? Alam po ninyo, yung lokal na kultura naman ng pagre-report ay iba-iba po. Usually, mas komportable po yung mga individual o yung mga mamamayan natin na nagre-report doon sa mga kakilala po natin. So yun po yung paraan na nakita po natin. Pero ang nakikita po natin doon, hopefully, sana po, sinasabi natin, na ang ginawa noong isang police corporal ay ni-repair niya immediately. So yun po yung paraan na nakita po natin. Pero ang nakikita po natin doon, hopefully, sana po, sinasabi natin, na ang ginawa noong isang police corporal ay ni-repair niya immediately yung concern ng kaibigan niya doon sa local police station. So yung mangyayari, i-refer na lang sa local police station pag may nag-complain sa kanya directly kasi kakilala niya. Tama po, pwede naman po siya mag-middle mo, mag-mediate doon sa local police station po para mas maging komportable din po yung mga kababayan natin na nagre-report po ng mga nasabing incident. In total, ma'am, handang-handa na po ang Western Visayas po, PRO 6, kaugnay ng darating po na zona. Sa kabuuan, mag-deploy po tayo ng 4,800 plus na kung saan 3,900 plus dito po, ma'am, yung ating mismong PNP personnel at meron po tayong halos kulang-kulang na 1,000 naman po para sa ating mga force multiplier. Ano po yung may mga namonitor po tayo na posible na magkaroon ng mga rally, sir, sa mga areas or wala pa so far? Ina-expect po natin na magkaroon ng mga rally pero magkaganon pa man, meron man o wala. Alam po ninyo yung mga intelligence unit natin is patuloy po na mag-monitor kung sakasakali pong meron. At kung meron man, alam naman po na ang ating mga operatiba at ang ating mga unit po dito sa Western Visayas kung ano na po yung mga gagawin nila, yung tasking nila, kaugnay po ng zona. Will the police allow yung no permit, no rally na policy? Yan naman po ay umiiral, hindi lamang po dito sa Western Visayas. Ito po ay nationwide ay yung ginagawa po nito. So, when mag-start ang deployment, sir? Ito po, ang sabi po dito sa National Headquarters, magsisimula po siya ng Sunday. Pero magpapatuloy po yung monitoring natin immediately after po today. Yung monitoring natin, kaugnay kung meron mga mag-a-apply ng rally. Maliban dun sa mga Freedom Park po o yung mga parks na kung saan pwede sila mag-rally, yun po ay okay po naman. Pero ang hinihintay po natin kung may mag-a-apply po ng mga permit sa mga ibang lugar other than Freedom Parks po. Sir, natapos na po yung ating firearms accountability audit. May ano po yung result niya? Apo, ang nakita po natin na resulta dun sa nationwide na firearms audit po natin, sinasabi ko nga po, hindi lamang ito mamtaugnay ng basta pag-audit ng firearms. Ito po ay pagmamalasakit ng PRO6 doon sa mga issued firearms po dito sa amin sa Western Visayas. Alam po, sinasabi nga po namin na itong mga firearms na ito ay galing sa mga taxpayers' money. Kaya dapat po natin pagmalasakitan. Nakita po natin na meron po tayong nahabol ng 21 na firearms sa mga na-dismiss na PNP personnel na kung saan out of the 21, ma'am, nakapag-file tayo ng 6 cases doon sa 21 na hinahabol natin. At kinukomply po natin uli yung demand letter doon sa mga hindi pa natin na-file ng kaso. Ano ba yun, sir? Loose firearm na ba yun, sir? Yung sa mga dismissed officers? Considered po sila na loose firearm sapagkat nagkaroon po tayo ng demand letter at hindi po sila nag-turnover. Ang maganda lamang dito, ma'am, meron out of the 21, meron po 2 o 3 na nagsabi po na nakikipag-coordinate po sa atin o nakikipag-cooperate na sinasabi po na babayaran na lamang po yung kanilang firearms na nasa kanilang possession. Na-locate naman, sir, yung owner, sir, ng mga firearms. Meron, out of 21, meron po tayo na-locate na 3 po, ma'am. About the rest nagtatagong ko ba? Dahil po sila, ma'am, sila po ay either dismiss or awol po kasi sa PNP service. Kaya agrimedyo po natin yan, i-comply po natin yung requirements. 1, magpapadala po tayo ng uli ng demand letter. At kung hindi po sila makapag-comply, after 3 demand letters, papailan po natin sila ng malversations of public property po. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Miss Jen. Sir, yung 21, sir, from yung time frame, sir, from what time to na mga dismiss na hindi nakapagbalik? Like, Ay, since when? hindi ko na po na reconcile, ma'am, yung period. Ang hinabol ko na lamang po, ilan yung firearms na hindi po na turnover dito sa PRO6 magmula nung sila ay masuspindi po dito sa PRO6 po. Miss Jill? Yes, ma'am.
Sir, regarding sa mga anonymous complainants against police operations, doesn't the rise of anonymous complaints itself prove that public trust or yung trust ng mga tao sa police has already eroded? And ano yung mga steps na ginagawa natin to sustain or maintain yung trust ng tao sa police, sir? Lilinawin po natin, hindi ito kaugnayan na nawawalan po ng tiwala ang mga mamamayan sa Philippine National Police, particular dito sa Pro 6. Kung mapapansin po nyo, itong report na umiikot po lately, ito po ay pangatlo sa insidente. Ito ba ay usapin ng about sa publiko? Hindi po, sapagkat sila ay may specific target. Sasabihin natin na mawawalan ng tiwala ang mga mamamayan o publiko kung ito po ay makakaapekto sa pangkahalatan sa publiko. Ito po ay hindi nakakaapekto sa publiko, kundi may specific target lang po sila. Sino po ang tinatarget nila? Ito po yung mismong kamag-anak ng mga nahuhuli ng ating mga operatiba, ng mga ating mga pulis, kaugnay ng ating kampanya sa illegal na droga. Thank you, sir. Sir Ralph, please. Rejoinder po kay Jill, paano po natin ito ma-address sa PROSIC? Kasi may specific target yung ganitong klase mga tao. Apo, nabanggit po ng ating city director na nangyari yung unang insidente na hindi umano napapakilala ng isang police officers noong February pa. Ngunit tayo po ay umupo lang itong May 22. Kaya po sa panahon natin ng inyong panunungkulan, ito po ay bibigyan natin ng aksyon at solusyon para po mabigyan na mapailan ng kaso yung sinasabi po natin na extortion activity laban sa mga kababayan po natin. Ano pong specific na action at solusyon, sir? Tinatap po natin yung ating RACO 6. Alam po yung mga ganyan na digital forensics po ang kinakailangan po natin. Kinakailangan po natin yung mga technical capabilities ng ating RACO 6 para po ma-preserve natin yung mga ganyang umiikot na preserve naman po natin. At magpapatuloy po yung investigation, katulong po yung ating ACG o yung RACO 6 para mapailan po natin ang kaso. So, paano ito makaka-apekto sa ating mga kapulisan sa buong region, sir? Alam po ninyo, dalawang grupo ang kanilang tinatarget po dito. Yung mismong pamilya ng mga nahuhuli at yung imahe naman po ng Philippine National Police. Pero magkaganon pa man, lagi natin sinasabi, trabaho lang po tayo, sir. Trabaho lang. At ang importante po is patutunayan natin, pagdating po matapos po ang investigasyon, na wala pong miyembro ng Philippine National Police na dapat gumagawa ng ganyan. Kaya nga po, ang panawagan natin sa ating press statement, sinasabi po natin sa mga kababayan natin, may mga kamag-anak na mahuhuli ng PNP, na kapag po nasa police station na, yung po mga arrested person, no way po na mailalabas yung kanilang mga kamag-anak sa pamamagitan ng iskema o scheme na binabanggit ng audio recording na kumakalat po. Thank you, sir. Sir Paul? Yes, sir. Sir, sa gitna ng mga aligasyon, sir, no, kamusta naman, sir, yung moral ng kapulisan natin dito sa Region 6? Napakataas sir ng moral ng PRO 6 PNP personnel po natin. Wala pong reason para po bumaba ang moral. Katunayan nga po, pangalawa, ang PRO 6 po sa may pinakamataas na ibinaba ng 8 focus crime, 39% ang ibinaba nationwide sa nilabas ng National Headquarters. Marami pong bagay na dapat ikatuwa at ipagpasalamat po ang ating pong personnel dito sa PRO 6. Napakagagaling po ng ating mga katao dito. Hindi po dapat masira yung ating momentum para pa ipagpatuloy natin yung ating mga ginagawa magaganda para sa mga kababayan natin sa Western Visayas po. Sir, sa campaign against illegal drugs, sa halos 2 buwan niyo, sir, nakakumpiska ng halos 120 million na worth ng illegal drugs. Kamusta, sir, yung assessment mo? Ano pa yung mga nakikita mo, sir, para kailangan pa bang i-improve or ano yung mga nakikita natin na pwede pang gawin? Alam po ninyo, bago po tayo umupo rito, nakita po natin yung malaking improvement ng pagsusumikap ng ating mga operatiba. Sinasabi ko nga po, na katulad ng ating intensification sa pag-aresto ng wanted person. Ang tanong po nila, ano po ba ang status ng illegal drugs dito po sa atin sa Western Visayas? Sinasabi ko nga po na yung pong ating mga operatiba, pag-aresto ng mga wanted persons, ang tanong po ba ay dumami po ba ang wanted person dito sa atin sa Western Visayas? Hindi po, dahil ginalingan lang po ng ating mga operatiba. So ganoon din po yung ating intensification sa anti-illegal drugs campaigns. Dumami ba ang illegal na droga dito sa Western Visayas? Ang sinasabi po natin, mas ginalingan lang po ng ating mga operatiba, kaya marami pa tayong datos na pinag-uusapan po sa amin.
Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Miss Angel. Yes. Sir, yung PNP po nagpalabas na mas safer po ngayon kumpara nung nakaraang administration. At saka doon po sa Manila, may mga pangyayari na yung mga riders ay naglalagay ng mga letters sa likod ng kanilang mga helmet para sa safety. At dito sa atin, may mga ganon rin na mga angkas rider at then yung iba, yung mga grab rider. Masasabi po ba natin, sir, dito sa Western Visayas na safe rin po ba sila at paano po ba natin ma-assure yung safety ng mga drivers, especially sa mga grab drivers na hanggang umaga po nagbabiyahe? Opo. Tingnan po natin yung datos sapagkat ang datos po ay hindi po magsisinungaling yan. Noong in-implement po yung Safer Cities Initiative noong April 6, makikita natin po na bumaba po yung ating apprehension o nai-issuehan po ng mga tickets po kaugnay ng ating mga kababayan. Ano ang indikasyon bakit bumababa yung datos o nasisita natin sa Safer Cities Initiative? Dahil tumataas po, ma'am, yung compliance ng ating mga kababayan sa mga ordinansa na ipinapatupad natin. Dahil po bumababa yung ating numero ng mga na-issue ng ticket lately, maganda to ang nagiging epekto nito, inversely proportional, doon po sa 8 po, kaya po patuloy na bumababa po yun. Wala pong dapat kabahala yung mga kababayan natin kaugnay ng mga nasabing incident. Yan si Brigadier General Randolph T. Tuanyong, Regional Director sang PRO6. So sige-sige ang pagpanakop no sa mga drogista kagti ang paglantaw sang opisyal nga ti mas nagdamo ang accomplishment kag mas gin pisanan pagid no sang aton nga mga operatiba ang pagpanakop amo na nga ti na nagkaladakpan ining mga drug personalities nga nagresulta no sa pagkakumpiska. Halos 2 pa lang kabulan no si General Tuanyo diri, pero ang nadakpan sa kapulisan sa anti-drug operations ginatos na ng mga drogista kag naglabot sa 119 million. Sobra 100 halos 120 na ang nagkaladakpan o kunang nakumpiska nga balor sang shabu kag marijuana kag intensified sa gihapon ang anti-drug operations diri sa aton sa Western Visayas kag sa issue sang pila ka mga ginaligar extortion activities sa bahin sa Molo Police Station. Ti may mga ginalantaw sila kay tido ang gina-target sini ang mga mga pamilya sa mga biktima sa mga drogista. So ginausisa pa kung sinugid ang naghihimo sini kag kung legitimate gid man no ining mga reklamo nga ni. Pero ti ang sa gihapon ongoing ang investigation kag sa gihapon no ang hepe sa Molo Police Station sa gihapon si Police Captain Ryan Crist Inot. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Kag sa issue naman no sang police officer nga natiruhan, ang background gid base man sa information nga ginpalabot ni Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tag-iya sang KTV bar nag-invite ni sa 3 ka pulis nga ma-early dinner. May istoryahan regarding peace and order. Pero kung nadumduman sang aton mga tagpalamati ginabawalan ang mga pulis naton nga magkadto sa mga kaangay sini nga mga establishmento. Ti amo nang dapat gid nga tandaan sang aton nga mga police personnel. Pero ti ang purpose to sa to is peace and order tong ginistoryahan nila sang tag-iya. Kati may mga nagapamangkot ngati nga ang sa kaya mga pulis nga ni ang pulis nga napatay assign ini siya sa Iloilo sa Capiz Provincial Mobile Force Company. Yung pamangkot may local policeman, di ba? May Pontevedra Municipal Police Station man nga pwede padulungan. Galing kiti dira naman nagagasulod ang pag-amiguhay. For example, ako may amigo ako nga pulis, ang ginalantaw ni General Tuanyo, pwede nga magserbi ng pulis nga kilala mo nga tulay o kung taytay para nga pahibalo mo ang imo nga concern sa local police. Kagti may mga ipatuman nga relief order, may recommendation naman ang Police Regional Office 6 kiti why na address no ining pila ka mga reklamo dira sa nasambit nga lugar. Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
37 minutos makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon o kung 38 minutos makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon, magatag lang ito sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Very good. Ang pinakagusto ko doon yung mga punong magagakin. Kung walang puno, walang paglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa kalsada lang. Ma'am will support you kasi gano'n na rin yung we have to change that mindset talaga eh. Yung active mobility. Mula lunch, sobrang init na dito. Mahirap pag naglalakad dito. Halos walang masisilungan. Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk. Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya. Kung makikita nyo yung vision niya, yung MT Villanueva pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Lenny for Naga City. Very excited kami. Magapit na tayong mag-start dito sa MT Villanueva sidewalk and active transport project natin with the City of Naga. Nakamark na natin yung mga puno. And ito, yan, street lights na tayo, nakamark na tayo. Tapos ito yung lay-by, no? Yeah. Pweto na tayo. Ganda naman ang wires. Ang linis nun. Towards the end of this year, magkakatotoo na yan. Hindi na lang picture yan. Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga and hopefully And the country. entire country. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat, ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient.
Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.
May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. 50 minutos magaligad sa taknang alas 2 sa hapon, padayon kamo nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kaabyanan, ginapanugyanan sang Iloilo City Police Office ang mga pumuluyo bala nga i-avoid nyo gid nga maghimuhimo kamo sang storya. May kantanan ini sa natabo bala nga may nagpalabot sang reklamo sa police station ngati ginkawatan siya kuno to sa area sang Mandurriao. Pero eventually na tukiban ngati way manggali isang kamatuoran, himo-himo iyalan tuguling storya nga na na snatch ini siya. Ti sa karon may plano na ang Iloilo City Police Office nga magpasaka sang kaso. So may liability gid kamo sina. Ngati ginhimo-himo anyo ya gihimo kamo storya para ngati kaya ang iya rason natulugan siya sa jeep kag nadula niya ang kwarta. Amo gid na yung matuod. Ngati nakulbaan siya kuno kay nanay niya. Amo na nga himo-himo siya sang storya. Hindi lang ni isa ka beses may isa pagid ka insidente mga natabo sa Iloilo City Police Office. Damo gid subong sa mga insidente sa syudad no gina-address man sang city director sang ICPO kag ginapanugyanan gani ni Colonel Wilbert Parilla mga pumuluyo nga hindi paghimuon ang ginhimo no sa mga individual nga ni kay pwede gid kamo nga makasuhan. Okay? Kung ako binadulaan, hindi na ko yung maghimo-himo storya. Ma, pablatter ako nga nadulaan gid ko sang kwarta. Nadulaan ako kay natulugan ako amo niho. Di ba? Pablatter mo gid ya. Pablatter mo gid ya kung anong natabo. Hindi nga pinsara bala. Nadula kung for the sake of discussion kung nadulaan gid man siya. Nadulaan ka na. Naghimo-himo ka pa storya. Ang masakit nadakpan ka kag pasakaan ka pa kaso. Kumbaga dugin komplikar mo pagid bilang sitwasyon. May mga tawo gid bala yang mahilig gid magpabudlay sang kaugalingon nila bala no. Pwede man lang nila isimplihon bala ang problema nila. Di ba? May problema or nadula, ti pablatter mo.
Hindi nga mo bro-bra ka pastorya, te. Nagdoble, nagtriple yung bukol mo. ...53 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabinan ng iban pagit ng mga balita patpaton naton sa masunod ng edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Verbor Aventura. Sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo nabatian ang mga labing ubihing nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.